What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ni ating panonoorin si General Macanas. Kung inyo napanood mga kababayan itong latest uploads ko na kung saan sinagutan nga no, ni VP Sara itong mga paratang ng dating DepEd Yusek na si Gloria Mercado, talagang masasabi mo na gumagawa lamang ng kwento ito upang sirain ang pangalan ni VP Sara, lalo na ngayon mga kababayan na naghahanap ng solid grounds ang mga kongreso upang magpatuloy ang planong pagpapatalsik sa kanyang pwesto. Naku naman po, nawika ni General Macanas na sana wag tayo magpaka one-sided sa kwento nitong tanda sapagkat itong mga klasing tao kamukha ng tandang Gloria lason sa Departamento ng Edukasyon. Dagdag pa rito mga kababayan na kahit tapos na ang usaping OVP budget nga, talagang hindi tatantanan ng mga buwayang kongreso itong si VP Sara. Lalo't nalalapit na ang senatorial election na kung saan critical point ito para kina Tambali Zabonget dahil kung maupo ang mga tao nila, madali para sa kanila na papaalis. Napapayag ba kayo nun mga kababayan na lapastanganan nila ang konstitusyon, ang gobyerno at tayong mga ordinaryong mamamayan? Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, bigyan nating highlight itong sinabi ni Miss Sandra Cam, no? Patungkol nga dito kay Congressman Abante na isa sa mga namumulitiko sa pangalan ni VP Sara. Na binulgar niya mga kababayan na may kaso palang child abuse din itong pastor slash congressman na si Abante na hindi lang mga nakaw ang baho nito. Nako naman po. Ito naman si Abante pastor yan. I remember nung panahon na kalaban ako ni GMA, ginamit niya ng auntie ko, may she rest in peace, para ako patahimikin. Sinagot-sagot ko yan. Pastor ka? O-offeran mo ako ng pera para lang ako manahimik? No way. At saka, may nagsabi sa akin sa mga distrito niya, and I have to double check it first, na mayroon din kaso yan ng child abuse. So, Grabe. ipapacheck ko muna. But next week, maghalongkat ako dahil baka mamaya ipatawag ako at mamaya aarte-arte yan sa akin. At least mayroon akong pambala sa kanya. Opo. At yun na nga no mga kababayan, narinig natin mismo kay Miss Sandra Cam na talagang tulisan itong nasabing pastor pa naman. Nakawawa ang mga miyembro. Dagdag pa ang nasasakupan niyang lungsod. Hay nako. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Magandang araw mga kaibigan. Gustong-gusto ng ating mga kongresista na mag-attend si Vice President Sara sa plenary debate, yung kanyang budget of the Office of the Vice President. September 23, nag-expect ang mga kongresista na mag-attend si VP Sara, kaya lang wala, hindi nagpakita. So, binigyan ng mga kongresista ang ating Vice President ng maximum leniency. We extend due courtesy and respect. So, hanggang September 25, kahapon, we expect the Vice President to attend the budget deliberation sa plenary. Anong nangyari? Ayun, hindi ulit nagpakita ang ating Vice President. Kaya, maraming frustrated, maraming luhaan ng mga kongresista dahil hindi nagpakita ang VP Sara. Kasi sumulat na po si VP Sara sa budget sponsor kay Congressman Adjong na bahala na kayo. We leave it on the House to approve it or disapprove it. I can live with zero budget, sabi ng VP. So, hindi pa rin nagpakita kahapon. So, anong nangyari? Okay, so napilitan ang Kamara na i-approve na yung House Bill 10800. Dito po nakalaan na yung 6.352 trillion pesos budget for 2025 at ito ipapasa na sa Senado. Okay, so anong nangyari sa budget ng ating Vice President? Mula sa 2 billion na proposed budget, natuloy na po yung pagkaltas ng 1.29 billion pesos. Binawas.
ang na-approve lang na budget ng ating OBP is only 733 million pesos. Okay. So itong Buti pa itong si Bongit na tamang lipad lang, tamang party, tamang pulburon, nakatanggap ng 10 bilyong pon. Pero itong si BP Sara na nasa 2.2 billion pesos na pondo kinaltasan pa at ginawa na lamang na 700 million pesos ang pondo ng OVP. Grabe naman talaga. binawas, lahat ito, mga social services, pagtulong sa mga nangangailangan, realign nila sa DSWD at saka DOH. So, meaning, kung wala nang mangyari sa Senado, kasi meron pang Senado na deliberation inalisan na nila ng pondo si BP Sara para hindi na siya makatulong sa mga nangangailangan. Kaya lang, itong si Speaker Martin Romualdez, mayroon din siyang statement, parang nagpaliwanag. Sabi niya, it is important for the Office of the Vice President to still have a budget to be able to continue serving our countrymen. So, paano ka makaserve kung binawasan mo yung budget? Anyway, basta yun ang statement ni Congressman Romualdez. Yung Tambalos niya, galing magpasikat ang si Tambalos Bongit Liza ang may pakana ng lahat. Dapat daw, may budget pa rin. Kailangan late na. Kasi daw, maraming nananawagan na i-reduce pa yung budget, yung 733. Parang itong si Congresswoman Franz Castro, i-reduce pa. Gawin na lang 500 million. Meron din daw nananawagan na i-zero budget na lang para parusahan ang ating Vice President sa kanyang pag-disrespect sa mga lawmakers. Okay, so yan po ang kaganapan. Anyway, pag-usapan natin mamaya, meron pang Senate deliberation tungkol sa budget. Okay, so habang approve na yung pagbawas ng 1.29 billion sa budget ng OBP, tuloy-tuloy pa rin ang mga akusasyon kontra sa ating Vice President. Sa isang House hearing, sa kahapon din ito mayroong lumabas na former DepEd Undersecretary na nagbigay ng may statement na si BP Sara daw namumudpud ng malaking halaga ng pera sa mga DepEd officials. Ito po sa GMA Online News. Ex-DepEd official, Sara Duterte showered subordinates with money. Ang pangalan po. Kung hindi nyo pa po napanood yun mga kababayan, nasa latest upload po natin yun, no? Na talagang sinagot ni VP Sara itong pasaring na ex-DepEd Gloria Jumambil Mercado. Na kaya pala nandyan yan para magiganti dahil pinatalsik ni VP Sara. Ng DepEd ito, Yusek, natanggal ito Tinanggal ni VP Sara nung DepEd Secretary pa siya. Si Gloria Mercado, Undersecretary. So, humarap sa mga kongresista itong si former Yusek Gloria Mercado. Ang kanyang kwento ganito. Every month daw, nakakatanggap siya ng envelope containing 50,000 pesos. Ibinibigay sa kanya ng isang assistant secretary. Ano ang pangalan ng assistant secretary? So, the incident happened, itong pamumudpod, happened in 2023. Okay? So, between February 23 to September 2023. So, February, March, April, May, June, July, August, September, 8 months. I received a total of 9 envelopes. So, ang nagbigay daw sa kanya si Assistant Secretary Sunshine Fajarda. Yun ang nagbibigay daw ng envelope. Kaya lang, nung tinanong siya ng isang kongresista, I think Congresswoman Loestro, kung sigurado ba siya na yung pera na yon ay galing kay BP Sara, ay wala, hindi siya makasagot. Wala siyang klarong sagot. Kasi, hindi naman si BP Sara ang nagbigay. Isang assistant secretary. Okay?
So, ito naman si VP Sara, rumesba. Sabi niya, disgruntled lang yan dahil inalis ko, nawalan na ako ng tiwala sa Correct. Yusek Mercado na yan. Nakadalawang strike siya sa akin, sabi ni Vice President sa isang press conference. Ang unang kasalanan daw niya, nag-solicit siya ng pondo sa isang kumpanya. I think 16 million pesos ang nasulicit using the name of VP Sara. Yun ang una niyang kasalanan. Ay, nagalit ang VP. Bakit mag-solicit ka? Yan ang statement ni VP Sara. Pangalawa, nung nagbisita si VP Sara sa mga eskwelahan somewhere in Visayas, nagreklamo ang mga teachers doon kasi meron daw isang teacher na biglang ni-reassign sa DepEd Central Office at ginawang executive assistant ni Jose Gloria Mercado. Nagalit si VP Sara. Kaya, ang ginawa ni VP Sara, sinisanti niya itong nagre-reklamo ngayon na former Yusek. Okay? So, bakit ngayon lang lumabas na nagsalita? Matagal na siyang inalis baka ito na yung political maneuverings para gusto nila talagang sirain si VP Sara. Sabi ni VP Sara, show evidences. Patunayan mo yung sinasabi mo. Si VP Sara, patunay, tinanggal niya. So, bago pa ito nagre-reklamo itong former Yusek na ito, is natanggal na siya. So, nasa atin na taong bayan, kaya ito, binablog ko, para balansihin natin kung ano talaga ang totoo. Wika nga ng taong bayan, General Macanas, itong paglitaw nitong tanda na si Gloria, paghiganti lamang kay VP Sara na nakakabilib isipin na talagang kinakalkal nila ang mga taong pinatalsik ni VP Sara sa loob ng ahensya. Kamukha nga nitong si Tanda. Sunod-sunod, nung Lunes, yung September 23, hindi nag-attend si VP Sara, lumabas ang mga fake news. According to the Office of the Vice President, fake news na nasa beach daw si VP Sara. Na hindi naman totoo. Nandun siya nakikipag-meeting sa mga tao sa Bicol. Ano pa? Ang mga kongresista naghintay daw ng 17 hours sa budget deliberation. Paliwanag ng OBP na sumulat na kami, na bahala kayo, na hindi kami mag-attend. At ito na naman, biglang lumabas ang former Yusek ng DepEd at nag-aakusa na ang VP Sara namumudpod ng 50,000 pesos per month sa mga na wala naman, hindi naman mapatunayan kung galing ba yon kay VP Sara. Okay? So, yun na po. Klaro na. Umuwing luhaan ang ating mga kongresista, hindi nila talaga napa-attend si VP Sara sa budget deliberation. Ang tanong, sa Senado, kasi may budget deliberation, mag-a-attend kaya si VP Sara? Yun ang next i-vlog ko.